nining higayuna. This is the legal basis that all the peoples of the Philippines maminaw to solve this religious issue on whether or not the Catholic Church or the Bible Baptist Church ang adunay church authority. Duha ka hugna ang debate. Ang unang hugna ipabarog sa Bible Baptist Church. Ngagi barugan sa way pabor-pabor akong igagaw sa maternal side. Rayan Fuentes. Unya sa ikaduhang hugna, ang unang proposition pamatudan ngang mga pastor sa Bible Baptist Church mao'y dunay otoridad kansang gahom sinikad sa mga apostoles. Og ang negative side niini mao ang atong director sa Catholic Faith Defenders, Reverend Father Darwin Gitgano. Human sa unang hugna, ikaduhang hugna sa debate, mao na ang pamatudan ngang mga pari sa simbahang Katoliko mao'y dunay otoridad sinikad sa mga apostolic succession. Dinhi karon atong hinumduman way back May 2024. Nagtapo kita og ang gidibatihan mao result nga ang simbahang Iglesia Katolika mao ang nag-compile, naghipno sa balaang kasulatan. Affirmative side, Reverend Father Darwin Gitgano, o ang negative side, Pastor Rayan Fuentes. O karon ang issue nga mao'y debatihan, and this will be binding to all the 49,000 religions worldwide because it speaks of the authority. As a backgrounder, niya karon ato karon nga ipamatuod both sides kini karon nga pagahisgutan. And let's proceed nini karon sa rules of the debate. Numero 1, ang tubag sa mga pangutana maximum usa lamang ka minuto. Kung ang usa ka pangutana nagtawag sa yes or no answer, mahimo nga motubag og yes or no apan kung gusto siya nga dunay qualifying answer, inform the moderator qualifying answer for justification. Number 3, kung walay tubag nining maong pangutanang kategorikal, inining higayuna kung fallacy o pwedeng mag 10 seconds, kinahanglan kini ipaliwanag and proceed to the next question. Number 4, kung unsa man ang pangutana, kinahanglan kini tubagon uban ang pagtahod o pagrespeto. Number 5, atol sa cross-examination. Nini karon sa cross-examination, pwede nga ipangutana unsa ba ang nahisgutan kadtong gihisgutan sa constructive speaker, mao kini ang subject sa diha sa maong pagpangutana. Ang debater kinahanglan usab nga duna siya warning gikan sa moderator kung ugaling man makasupak sa kalagdaan sa maong debate. Out of topic are not accepted. Therefore, ang lantugian karon is focused on the church authority, otoridad sa simbahan. And that presupposes there is a church that God has founded. Sunod, ikapsiyam,
kinahanglan nga walay personal attack. Ikanapulo, wala na objection during first presentation and sa conclusion. Ika-11, respect the moderator and his decisions. Number 12, kinahanglan nga adunay ethical conduct for both debaters. Unya niining tanan, aduna kini 15 ka minutos na constructive speech for every debater and followed by the 10 minutes nga cross-examination and 1 minute answer sa matag pangutana. And after niini mao na ang rebuttal conclusion na kini tag 5 minutes. Ladies and gentlemen, nining higayuna karon tibuok kalibutan atong giampo na masulbad ra ang top most number 1 problema sa kalibutan, religious problem. And once and for all, here in the province of Bohol, city of Tagbilaran, city town square, let the light open. Proposed debate proposition number 1. Pagatudan ng mga pastor sa Bible Baptist Church mao'y tunay otoridad nga pinasikad o kansanggahong gisikad sa mga apostoles. Timekeeper ang atong presidente Brad Kenneth Joseph Aboyabor. Time 6 o'clock. Okay. Before we start for the 15 minutes constructive speech, we'll give the floor each the speaker paghatag of introductory remarks. Let's give first the floor for 1 minute opening remarks ni debater Pastor Rian Fuentes. Alright, maling gabi sa tanan, sa tanan, pagaw ko. So, sa klima o sa biyahe. Gikan pa ko San Carlos City, o niya Bukirang Bahin. Welcome tanan mga higala, kaigsunan nga naa karon even sa live. Una sa tanan, salamat Padre Darwin sa imuhang gihatag na panahon o pag-accept sa ato ang dialogue karong kagabion. And then maybe nila ko moingon pero murag mao ra gid ni pinaka-tema namo nga gusto ma-istoryahan. Maybe this will be the last time nga maka-istorya nako og debate, public debate si Padre Darwin, and I'm honored, privilege nga ako siya maistorya. Salamat sa mga amigong CFD nga naa diri, usahay na ay mga gagmay nga mga bangi, pero again mao diha ra na kutob kita mga kaigsuonan sa gitawag og mga Pilipino. Nya ang atoa karon ang gusto lang nato na atong studihan, no? Bahala na mo nang daog og pildi, dili na mo ay amoa. Ang amoa nga among mapahayag, ang amoa nga gibarugan, and then we will also learn from you, from Padre Darwin, and then also nga matagusan nato maka huna-huna, makatimbang-timbang. Mao ra ni among gusto. So daghang salamat o maayong gabi kanang tanan. Hopefully natay makatunan karon. O I don't know kung masabtan ba sa tihog. Okay, no? Okay na? Okay, so let me start. Ay, si Juan pa. Dalang salamat for the introduction, Pastor Rian Fuentes. And now let's give the floor for the introduction, Reverend Father Darwin Gitigano. Maayong gabi na tanan, gani din ni karon. Salamat kayo sa inyong kadasig. Nga tungod sa kainit sa inyong kadasig, wa mo dayon ang kauwanon nga panahon. Amen. Atong pakpakan ng Ginoo. Tungod na sa kainit sa inyong pagtuo, no? O pasalamat sa tani Pastor Rian Fuentes nga ni adin karon. Dugay na kini siya panghagit. Pero ato lang pong gikuha sa sunod na punoy gayon kay puol po ning kamera duha, no? Unya, ako lang i-quote si Saint Vincent Palutin. Dingon si nindot kayo as sayings na nindot niya atong matanom sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing. Remember that you are nothing, can do nothing, have nothing. Now,
Kita tanan ay mo kalimot nga we are created out from nothing. Ex nihilo. Kita tanan ako gikan ko sa wala. Pero tungod sa gugma o sa Ginoo kita nitungha. Tungod sa gugma o kaluoy sa Ginoo mao nang niatalinhi sa City Square karong hapuna. Amen. Because of the love of God, because of the mercy of God, mo nang angay ta magpasalamat sa atong buhi nga Dios, ang Amahan, ang Anak o ang Espiritu Santo. Amen. Kaya salamat, Padre, the Director of the Catholic Faith Defenders Diocese of Tagbilaran. And now, ladies and gentlemen, for the first round debate. Pangatunan na ang mga pastors sa Bible Baptist Church mao ang adunay otoridad nga konektado sa mga apostoles sumala sa Biblia o referensya. O kini hatagan og 15 ka minutos ang atong affirmative speaker. Let's all welcome Pastor Roy Ann Fuentes. 15 minutes time. Okay, so this is the topic karon mga higala kaigsunan. Sino nga ba? Siguro magtagalog sa ko kay request po sad no. Tagalog Bisaya. Sino nga ba ang may authority? Pastor ng Baptist, mga pastor ng Baptist o mga pari ng RCC? So mao ni among istoryahan karon. And then matagusan namo, we have definition ni ini amo ning i-define. And then I hope and pray nga naamoy meron kayong makukuha ngayong gabi na ito. So this time, ang aming patutunayan, magsisimula po ako from the Bible to the references. At kasi magkakaiba po ang aming tindig dito, apostolic succession po ang Roman Catholic Church. So this time, ang aking patutunayan po, ang biblical fact, una sa lahat, dito tayo sa Biblia because kami po ay naniniwala na ang pinaka-sole and final authority po namin ay ang Bible. Pagka ang Biblia at saka mga references ay magkakaiba o magkakontra, we believe the Bible because this is the Word of God, and I hope and pray na ganun din si Padre Darwin ngayong gabi nito. Una sa lahat, ang authority na ibinigay ng Diyos ay galing po ito sa Diyos na sa New Testament ibinigay po ni John the Baptist. Ayon po sa talata ng Juan 1:6, there was a man sent from God. O ibinadala po ito si John na ang nagngangalang Juan. Binigyan po ng authority kasi po galing sa Diyos sa tao. This time, si Jesus Christ po, He submitted to the authority before He was glorified. Siya po'y nagpabautismo, siya po nag-submit because siya po'y nagkatawang tao at sinapit niya ang kanyang sarili sa autoridad na ibinigay ng Diyos kay Juan at siya po'y nagpabautismo. Now, in Matthew chapter 3:16, mababasa po natin that Jesus Christ was baptized by John the Baptist. So right now, ating makikita sa Biblia pa rin that when Jesus was glorified, mga kaigsunan, He said, He has all the authority. Meron siyang authority, sabi ni Jesus Christ, all power, all authority is given unto me in heaven and in earth. Now this is now ngayon, it is the Lord Jesus Christ ang may authority na ibinigay po sa kaniyang mga apostoles o yung unang iglesia. Jesus Christ has given the first church that authority. And what is that authority? Ayon po sa talata ng Matthew 19-20, kasunod lamang po, nung sinabi niya, all power is given unto me in heaven and in earth, sabi niya, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Sila po ang may otoridad na magturo ng Ebanghelyo, magbautismo, at saka sa verse number 20, upang sila po ay tinawag pong mag-disciple. At dito makikita natin that Jesus Christ promised the church, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. So this time po, makikita po natin yung premise number 1 po natin. When the premises are true, the conclusion is always true. Yun po yung deductive argument sa art and argumentation and debate, mga kapatid, mga kaibigan. Ang premise number 1 po natin, una, sino ba itong mga tao na may authority na ito? Ang merong authority ay ang mga taong mayroong banal na espiritu. Yun yung pinakauna nating tatandaan. Bakit po mga kapatid? Very important kung sinabi ni Jesus Christ, Acts chapter 1 verse 4 and 5, and being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem but wait for the promise of the Father. Bago po sila yumaon, kailangan po nilang hintayin itong pangako ng Ama
na ibibigay sa kanila, which is very important. Verse number 5, For John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. So in Acts chapter 2, mga kapatid, mga kaibigan, dito po natin nakikita that the Holy Spirit is poured out for about 120 people. That is the first church of the Lord Jesus Christ. Sila po'y nabautismuhan. So, ngayon, premise number 2, ang mga pastor po ng Baptist ay meron pong banal na espiritu. And I will be speaking to myself and the truth sa akin because ang mga tunay na Baptist na hindi po kasama namin, hindi po namin titindigan. So, bakit po mga kapatid? Why? Because the Bible says in John chapter 7:39, But this spake he of the Spirit which they that believe on him should receive. Pagka ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, ikaw po'y makatanggap ng banal na espiritu na siyang premise natin dahil ang unang iglesia, kung wala silang banal na espiritu, wala po silang otoridad. Number 2, dito po sa talata ng Ephesians 1:13, In whom you also trusted after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believe, you were sealed with the Holy Spirit of promise. After we believe in the Lord Jesus Christ, silyado po ng banal na espiritu ayon sa talata ng Biblia. So dito po mga kapatid, makikita po natin na yung premise number 2, na yung mga pastor ng Baptist na mayroong banal na espiritu, meron pong mga gustong mag-claim dito, no? Paano magiging patunay yan? Halos naman lahat mag-claim ng ganyan. Pwede namang i-claim yan ng bawat isa, pero hindi po. Dahil meron pong pruweba yan sa salita ng Diyos. Una sa lahat, according to 1 Corinthians 12:13, For by one Spirit are we all baptized into one body. And according to the Bible po, yung one body na yan, ayan po yung katawan ni Kristo, which is ang iglesia. Kaya ang mga nakatanggap ng banal na espiritu, especially I'm talking of the Baptist pastors na sa akin, especially sa akin po, na meron pong banal na espiritu that we are baptized into one body, and that is the church, the body of the Lord Jesus Christ. Kaya hindi po ito maklaim ng basta-basta. Dahil po dito sa, according to the Bible in Acts chapter 2, verse number 47, ang iglesia na siyang katawan ng Panginoong Hesukristo, ito po ay binubuo ng mga ligtas na. O kaya sila po'y mga nakatiyak sa katiyakan po sa kaligtasan na hindi po sila mapunta sa impyerno kundi sila po'y mapunta sa langit. Bakit? Dahil po yan ay katawan ng Panginoong Hesukristo. Dahil dito po sa Acts 2:47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Dinadagdag pala ng Diyos sa iglesia yung mga nangaligtas araw-araw. Kaya kung ikaw po ay meron kang banal na espiritu, ikaw po'y makapagsabi na ikaw po ay tiyak sa iyong kaligtasan. Yan ang pinakaunang batayan mga kaibigan. Dahil hindi po yan masasabi ng mga sinuman. Pwede mong sabihin meron ka ring espiritu, pero ang tanong, kung ikaw ba nakatiyak 100%, kung ikay mamamatay, langit ba ang pupuntahan mo? Bakit? Kasi ang unang iglesia, I want you to know, unang iglesia, and this is my challenge, kahit ni Padre, sa lahat, this is my challenge. Kung meron po kayong mabasa na isang apostol na nagpapatotoo, nagsasabi na siya po ay walang katiyakan sa kaligtasan o pagpunta sa langit, hindi siya tiyak, nagbabakasakali siya, titigil po ako sa pagbabaptis, titigil ako sa pagpapastor, hindi na po ako mangangaral, dahil mali po ang aming tinitindigan kung gano'n. Kung meron pong isang tao na nagbabakasakali, isang apostol, nagbabakasakali na pupunta sa langit, wala. Bakit? Dahil yan po yung katawan ni Kristo at sila po mismo ay may banal na espiritu. Ayon po sa Biblia, mga kapatid, in Ephesians 5:25-27, Husbands, love your wives even as Christ also loved the church and gave himself for it. Ano bang gagawin ng Panginoon Jesucristo sa iglesia? That He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that He might present it to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Ipipresent niya yan sa sarili niya, kaya yung katawan ni Kristo hindi yan pupuntang impyerno, kaya may katiyakan yan. Kaya ang sabi niya, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Okay? Yan po ang premise number 2. Therefore, ano ba yung ating conclusion? That's why those who receive the Holy Spirit can say, I am saved, and those who have the Holy Spirit has the authority. Alright? Ito natin. Premise number 1, ang may authority, yung mga may banal na espiritu. Ang pastor ng Baptist ay may banal na espiritu. Therefore, ang conclusion po natin walang iba, ang pastor ng Baptist ay may authority.
Number 2. Dito po tayo sa argument number 2. Ang may authority ay yaong pasado sa biblical standard ng pamamahala sa iglesia. Bakit? Kasi po ang mga pastor at pari, kami po ay namamahala sa iglesia. So dito po sa Biblia, meron pong qualification. Meron pong mga tinatawag na biblical standard. Una, 14:23. And when they had ordained them elders in every church and had prayed with fasting, they commended them to the Lord of whom they believed. Oras. 4 minutes. Okay. Bilis. So, in 1 Peter chapter 5 verse number 1, sabi ng Apostol Pedro, the elders which are among you I exhort, whom I also am elder, a witness of the suffering of Christ, and also a partaker of the hope of the glory shall be revealed. Sabi niya, feed the flock of God. Kami po ay nagpapakain, tapos sabi, taking the oversight thereof. Nagpapakain sa salita ng Diyos, at saka kami po ay nag-aalaga sa mga tupa. Yan po ang gawain ng mga pastor at saka ng mga pari. So ngayon, tingnan po natin kung sino nga bang may authority dito. Apostle Paul, yung kanina si Pedro, ngayon Apostol Pedro, ngayon Apostol Pablo. Sabi niya dito, and from Miletus he sent to Ephesus and called the elders of the church. Verse 28, ano ang sabi niya? Take heed therefore unto yourselves and to all the flock, over the which the Holy Ghost had made you overseers, to feed the flock of God. Ganun pa rin, no? Parehas sila, Apostol Pedro, magpapakain sa mga tupa ng Diyos. Alright, which he had purchased with his own blood. Now, ano ba yung punto po natin dito? Alright, ayon po sa Titus 1:5, si Apostol Pablo pa rin. For this I decree that thou shouldest set in order the things that are wanting and ordain elders in every city. Mga elders, bishops, and what we believe is, nandiyan na, nandito na yan. For a bishop, sabi dito, if any be blameless, the husband of one wife, having faithful children, not accused of riot or unruly, for a bishop must be blameless as the steward of God. Now, ang tindig po natin sa Bible mga kapatid, yung elder sa bishop, that is interchangeable. And also pastor, bakit mga kapatid, meron po tayong pruweba dyan, episcopos or bishop, yan po, superintendent, bishop, overseer. Dito naman po sa Ephesians 4:11 and 12, sabi dito, and he gave some apostles, some prophets, some evangelists, some pastors, and teachers for the perfecting the saints, for the work of the ministry, and for the edifying the body of Christ. So, here, also the appointment or pastor, shepherd. Shepherd. So, ano po ba ang palatandaan po dito, mga kapatid? Ang may authority, ang pasado sa biblical standard ng pamamahala sa iglesia. Ngayon, ang pamamahala po sa iglesia, ayon po na sa Diyos, may prophecy po, I will give you pastors according to my heart. Sabi ng Panginoong Diyos. Dito naman, kahit sa Duway Rings, mababasa nyo, I give you pastors according to my heart. Dito din po sa Ephesians 4:11, sabi po dito, again, pastors pa rin, walang pari, mga kaibigan. Bakit po walang pari? Kasi dito, again, 1 Peter 5:2, sabi niya dito, meron pong si Jesus Christ, siya po yung chief shepherd. Ang mga pastor ay shepherd or under shepherd. Kaya dito po, again, 1 Peter 5:2, ganun din ang isinulat dito. For and when the prince of pastors, ayan, sabi, si Jesus Christ para prince of pastors, hindi prince of pari. Kaya makikita po ninyo mga kapatid, kung sino may authority. Like for example, Jesus Christ is the high priest, walang problema yon kung may objection dahil lahat ng mga mananampalataya ay may priesthood of all believers. Lahat ng mananampalataya, mga pari, high priest si Jesus Christ, pero sa pamamahala po, yan po ay shepherd o pastor, hindi po pari. Marami pong mga talata, pero wala na pong oras. Again, ito po, tingnan niyo po ang this is a true saying, if a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. A bishop then must be blameless, the husband of one wife. Ayan. Hindi po pwede papasado po ang mga pari niyan. Kasi bakit po, ayon kay Apostol Pablo, bakit nga ba merong husband of one wife? Dahil sabi po sa verse number 5, if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? Kung hindi siya marunong mag-take care sa kanyang pamilya, sa asawa, nandiyan, mga anak, paanong i-take care niya ang iglesia ng Diyos? Kaya dito mga kapatid, mga kaibigan, makikita na ang mga Baptist pastor ay pasado sa biblical standard. Therefore, ang mga Baptist pastor po ay meron pong authority. Dalawang premise lang na pasok natin sa 15 minutes. Pasensya na po kayo.
Okay, salamat, Brad, Pastor Rian Fuentes. And for the 10 minutes na interpellations, atong ihatag sa pangutana, Reverend Father Darwin Gitigano. Maayong gabi na tanan, o maayong gabi Pastor Rian. Unang pangutana, Pastor Rian, ako nagdungog ganina, nga kining pastor o bishop interchangeable, tinuod to? Yes, tinuod to, pastor, bishop, elders, according to the definition, nga sila maoy namahala sa iglesia, nag-feed, nagpakaon, o nag-oversight. So, interchangeable po ang overseer, elders, pastors, and bishops. Sunod pangutana, kay ang ato tima, pamatud-ani mo nga mga pastor sa Bible Baptist Church, dunay apostolic succession. Therefore, doon na sila authority. Ang pangutana, sa Mateo 16, 18, 16, si San Pedro man ang gigaan sa Yahweh, gitugyanan ni Kristo sa Yahweh sa pagdumana sa simbahan. Sa Mateo 16, 18, uyon ka ba nini? Yes, uyon kayo. Basta mabasa diya sa Bible, correct interpretation, uyon ta. Nagihatagan og Yahweh, mga Yahweh sa kingharian sa langit. Pero atuan ang sabton nga kana nga Yahweh pangbukas. Dili na siya matawag nato nga gitawag og otoridad, no? Kay kanang Yahweh pambukas na because Peter opened the gospel to the Jews and also to the Gentiles. Siya mo'y unang nagwali, nagbukas sa kingharian sa langit. That's not speaking of authority. Next question. Bot di mo pasabot nga si San Pedro nagwali nga way authority? Naay authority si Apostol Pedro is because kauban siya sa gitagaan, no? Tagaan siya pero dili lagi na sa Yahweh. The authority is the church. I have the presentation that the first church was given the authority, dili lang si Pedro, kundi ang first church. Salamat. Sunod pangutana. Naabay pastor sa Bible Baptist Church nga makakonek ni San Pedro personally? Wala. Walay kang San Pedro, naay kang Juan the Apostle. Categorical question should be answered yes or no. Ako balik ko pangutana. Naabay pastor sa Bible Baptist Church makakonek ni San Pedro personally? Yes or no? Yung lagi ko nga no sa kang Pedro. Pero we have kaning gitawag o kaning tawag ani reference nga gikan ni John the Beloved pero apostol gihapon. Pero dili kang San Pedro lang per se kay daghan man ang mga churches. Pero kung mayong kag faith and practices padre, konektado gyud. Basta faith and practices ang atong pagaysugutan. Sunod pangutana. Kay naa man mo personal connection dili ni Pedro kundi dili ni John. Kinsa man sa mga pastor sa Bible Baptist nga personally connected ni John? Kinsa? Okay, 10 seconds. 10 seconds kay naifalasi ang question. So 10 seconds is nasa rule. Yes, objection na. Ikwan sa ikat sa ang time. Cut lang ang time. Okay, 10 seconds objection kay dili ngano ma-personal man ta nga naa man taron mga panahona. Okay, Personal is there an objection to the question? walay objection 10 seconds nasa tong rules nga kung fallacy ang question mo 10 seconds mo return. So, you mean to say that the question is fallacious? Yes. And therefore, you refuse to answer? Yes, and I have Then, reserve for rebuttal, whether or not the question is fallacious. Reserve for the rebuttal. Proceed to the next question. Una, Mr. Moderator, dili ang pikas na mo may mo declare. Ikay mo declare kay moderator. So, inalag di ka katubag. Kay ang mo declare fallacious, dili siya, dili ako. Mabuto na itay moderator. Wala nga tayo moderator rin eh. Wala nga, tubaga ang pangutana, kay aron tuhuan ka na mo, nga connected mo ni John. Kay kung di ka mo tubag ini, connected lang mo sunahuna ni mo. Dili historically. Okay. Ang tema sa debate, pamatud-an nga ang mga pastor sa Bible Baptist Church dunay otoridad o konektado sa mga apostoles. The question is, unsay pruiba nga ang mga pastors konektado sa mga apostoles? Nining puntuha, the question is valid. Answer the question. Again, ang pangutana moderator di mao ang iyang pangutana personal connection.
kung saan man pag personal connection ako karon nga nabuhi si Juan dito man sa first century mo nang palasyos. Pero kung ingon ka nako nga unsay connection sama sa imong question nga imong gibatbat nindot to unta og mao ba yang gipangutana kay tubago na to. Unsay pruweba nga anong naatay connection sa mga apostol, ang apostol Baptist dili personal connection. Kay kung personal connection wa man abot. Pero kung pangutanan ninyo unsay connection aray, naklaro na from John the Baptist to Polycarp to Tertullian hangtod ni abot sa Amerika ang Baptist hangtod ni abot sa Pilipinas natay record ana nga historically, pero kung faith and practices, Mr. Moderator, sakto kaya akong presentation, wa siya pangutana sa akong presentation, lain yung pangutana. Sige, next Mr. question. Moderator, niya sa atong rules nga respetuon ang moderator ug ang iyang desisyon always final. So, ang pangutana karon ngayon ingon sa palasyos, nga ingon man kag related sa tema. So, wa ka mo respeto sa atong moderator. Tubaga ang pangutana inagwa mi personal connection. Period. Dili kay mo kag palasyos na kay lisod tubagon. Ang akong pangutana mo, ibalik na nako kay sayon kinahanglan mo tubagon. Di ka lisod na mo mga Katoliko. So akong pangutana karon kay connected man ka mo, dili ni Pedro kun dili ni Juan. Ang katawhan mo pangutana jud, unsa may ebidensya nimo? Manain ko naa ba may personal connection ni John? Kinsa mas mga pastor sa Bible Baptist nga konektado ni St. John? Naa wala? Aging gitubag lagi nako. Naa wala? Naa lagi kung dili personal. Pero kung connection lang, giusap ang pangutana. Ang pangutana kategorikal. Yes or no? Ayaw uspa akong pangutana. objection Moderator. Giusap niya ang pangutana, Mr. Moderator. Ang akong pangutana, personal ba nga doon na mo'y connection? Yes or no? Objection ko. Kung wa, inawa. Pareha ko itong imong tupag ganina. Nga wa mo'y connection ni Pedro. Sunod pangutana. Objection ko, objection. Ang iyang question Moderator. So the question is shall be answered by yes or no. However, there is something point for clarification. Na ang imong giingon is personal connection. You mean to say gusto nimo nga ipa-define as condition precedent prior for you to answer the question. You want Father Darwin to define first unsay personal connection. You want to clarify first before you answer? Ako sa mo objection ko. Before you object. Dili, By the way, you want to clarify the meaning of personal Kay connection? ma-object siya ako, Moderator. Ah? Object siya ako kay... You object? Okay, what's the basis of objection? Ang iyahang manggod, nireklamo siya sa personal nako nga parte sa tubag. Ang iyang question Moderator, categorical, natubag na nako categorical niya ni-explain ko. Pag explain nako, nagreklamo siya sa akong explanation. Dili na mao, walay nga na. Okay, so proceed. Let the people judge. Save time. Proceed to the next question. So di lang to niya tubagon, Mr. Moderator. Sige, tuman lang ta sa moderator. Basta akong tuman na dyan ko ha. No? Basta to question ako, dili to sunod pangutana. Pastorian. Kay wa man may personal connection ni John ug ni Pedro. Di mo bang ang kunon karon sa mga tao nga wa jud may personal connection ni Pedro ug ni Juan? Yes or no? Again, no. Kay because anang imong giingon nga personal, which is sakto Moderator, you have to define that. Pero kung ingon ka nako kung anong personal, naa ba may connection? Yes, naa lagi. Kay una sa tanan, sa faith and practices, wala ay makaklima na mga baptist sa pastor dili pare. Number 2, ang aming connection, nagikan nami sa mga, nagikan ako sa mga nag-unang pastor nako. So dili personal, kay kung i-define mo na, nindot kayong i-define mo mga personal, yung kanang nag-contact ming dyan, kay mo ingon yung pinimog no. Next question. Sunod pangutana. Salamat kay wa may personal nga connection. Sunod pangutana. Naabay pastor sa Bible Baptist sa first century? Yes or no? Historical. Yes. Because personal, aritas Ada, historical. paminaw. Yes or no? Yes, sa itawag na to og references nga amo ang claim. The Trail of Blood, page 154. Pero kani sila mga ginikanan sa Baptist nga wala gadalag Baptist. Kay wala may ngalan kani adto. Uy, wala man ganing ngalan Roman Catholic Church kani adto sa 2nd century. Ha? Okay, so ay mong saba kay walay pangalan, walay sekta ni adto, wala nagangalag-ngalan, pero naay connection dara ay tanawan ninyo. Sugod sa 2nd century, 1st, 2nd, 3rd na diha. That is our book. Og naa man guys sa references, makasukak mo pero ako na pulo niya, tanawon na to kung makabarog mo sa references. Pero sa Bible wa gyud siya touch ngano ka. Next question. Sunod pangutana.
kinsa man sa pastor sa Bible Baptist, kinsa. Kung pasabot, nganlan jud nimo. Kay historical man, matud pa rin mo naa. Ang pangutana karon para ma-historical nganli kinsa ng pastora sa first century nga tuig. Okay. Ingon magagna, kinsa? Yeah, First century, second century tayo mong ingon. Di Oh. ba na pastors Baptist? First century, John the Apostle, na diri. Diyan di apostle. Gikan man si John the Apostle, ang among kami mo naami dito, si John the Apostles, those are the first church. Gahatag sila authority sa mga bishops and pastors sa ilang time, ning abot sa second century, third, fourth, mao na, kung naamoy claim, naasad may claim. Ang ako lang kanindot, kaya akong claim, grabe kasulit kay suportado sa Bible. Imo niya, kusukusuhon ako na sa Bible. Next question. Di ay imong ikutlo ang The Trail of Blood. Ni aman ang inyong document. Diagton man diri nga nagsugod ra mo ang Baptist unang mitungha sa Switzerland duol sa tuig 1523. Diin sila gilutos ni Zwingli og sa mga Romanista. Sila nakaplagan sa musunod nga tuig 1525. So 15 century pa malagi ning Bible Baptist nasugod niya sa Trail of Blood. Ang pangutana karon, sakto ning inyong document sayo. Okay. Ang documents, insakto na siya, pero diri, ang akong gibasa, wala di ay diha. Wala. Nara di ay. Kana siya, dili na mga pungiko. It is 154, dili na maoy, dili na maoy 154 diha. Ang akong gikot, kaning nugget sa history nga wa din nakita sa screen. Nakita? Wala. Giibot, manggod. Giibot. Kana, mo ni siya, padre. Sige. 154, dili lang imuhang pamphlet. So, kana siya, nga ng libro, mao na, dili na mong pamphlet, kay di na, wala na siya pamphlet. Libro ni, nga gihimo, Trail of Blood, pero kana siya, sakto na diha, pero dapat kami mo pasabot, ana, nga unsa, pasingala na. Ang ako ang gibasa, padre, dili, kana nga reference. Now, Trail of Blood, page 154, nuggets of pages of history. Okay. Wala. Sige. Next question. Sunod pangutana na aman diri nga si Polycarp. Obispo man is Katoliko nitutok nasa 154. Nasayo ba ka nga obispo lang imo usas ba nga Trail of Blood nimo? Nagaw ba ka nga obispo ng Katoliko? Yes or no? Okay, 10 seconds. 10 seconds for ito. 10 seconds kay again, ang iyahang pangutana. The question is, nasayod ka ba nga obispo ang dimension nimo? Di gyud na obispo. Dili obispo. So the answer is no. Proceed with the next Dili question. na obispo. Si Polycarp dili obispo? Pero membros Katoliko. Sige. Sige mo diha. Sunod pangutana, ato na explain sa akong kuan. Nakaroon, doon na ba kay referensya nga si Saint John Evangelist sakop sa Bible Baptist kanang standard reference ng history ha kay Bible o reference man ta? Ang pangutana karon doon na ba kay historical books nga nag-ingon si Saint John John Evangelist sakop sa Baptist Church? Na ba kay historical books? Yes or no? Yes. Una sa tanan sa Bible, dayon kani kaduha sa pages of history, Trail of Blood 154. Pag ingon nimo nga sakop, again, kami may sakop kay sila may gauna. So dili mi mo nag-una, sila may nag-una. So kami nasakop kay gikan sa mga apostol padung namo. Dili kay gikan namo padung nila. So mao na nga kung mangita kag pangalan, wala gyud pangalang Romano Katoliko sa silang John, silang apostol, wala. Pero sa Bible Baptist pa si John ug si mga apostol, San Pedro wala pod. Mo nang dili sa pangalan. Una, sa faith and practices. Number 2, sa ilahang gigikanan, kung asa sila gikan. That's why we have our own history. And also another butang pagidali is this is by the historian that we have also kanang 3 and 4, the perpetuity view and also the successionism view. Next question. Isa po dito, matubag ang akong pangutana nga, historical books akong pangutana. Yes or no? Niingon man ka nga naay historical books, unsa may pangan sa historical books. Nga nag-ingon nga si Saint John the Evangelist, pastor sa simple ka na, dingon kag kaganina. Unsa man nang ngalan sa historical books? Pangalan sa historical books. Again, akong gibasa ganina. Bible mo itong ibasa. Bible. Yes, historical book man ang Bible. Number 2, ang Trail of Blood. History man Mga bitaw nga na historian nga gaingon, ingon man ang historian ani nga
ingon siya nga morning of views, gikan na sa historian. Sa lagi nga sa libro. This is the Baptist historian, and this is from online encyclopedia, which is Wikipedia. Ano ng history? Ha? This is Wikipedia. Kunya ra kay nagbuhat, nagtubag ko to. Tanawa sa oras dia. Naman ko itubag. Basta matubag imong moderator ang yes or no, wala sa problema na sa kuan. Wala na yung oras? Sige, salamat. Okay. So, diya sa debate, the interpellator has to reserve all his rebuttals during the at the concluding portion sa maong debate. And now, para sa negative constructive speech nga ipadayag pagpalugapa sa mga argumento nga gipundar sa affirmative speaker Pastor Rayan Fuentes, bungkagon ang 15 minutos na pagpabarog na ang mga pastor sa Bible Baptist Church mao'y dunay otoridad o konektado sa mga apostoles. Bungkagon kini sa 15 ka mga minutos na Reverend Father Darwin Gitgano. Mayong gabi ipag-usap, tibok kalibutan. So, pasalamat ta ni Pastor Riano unya atong pagrespeto sa iyang opinion, na kay without credible sources, di ba niya? Without credible sources, authority collapses into opinion. Una nga nagpabiling opinion ra jud tong iya ha. Ako ipangutahan ana bitaw kung sa may historical books nimo, kadaghan rin akong historical books diri. No? Ila man ang history. Wala nga atong ipangataan kay naaman mi ang among baruganan Bible and references. Dili kay Bible ra. Matud pa niya kanang Bible history man sada. Well and good. Pero extra biblical sources ang akong pangutana. Dili Bible lang. Pero kabantay mo, di siya mudagan sa historical books. Nga naman, mismo ang iyang dokumento. Ito gingon The Trail of Blood. Tanawa ni. No? Ila man eh. Kanus nagsugod ang Baptist Church. Atong basahon. Kini ako document yun ha. Kini ko ganahan kini opinion lagi. The church is not focused on opinion because the church is the pillar and truth, pillar and foundation of truth. Amen. Kini atong pagbarog din dili di butang-butang nila. Ang ila firm lang sila sa ilang una-una mo to'y palasyos. Itawag na siya false assumption fallacy. Masa itawag na? False assumption fallacy. Gi-assume niya, yung assumption, di ba na kamaturan. Ni-assume lang ka. Na nangawat ning imong tapad. Di na ebidensya. Ay, bisan pag taas ka imong suspicion. Dili na ebidensya. Unsa may gingon din sa ilang document. Dili na ato ha. Sa Baptist ni nga document. Unsa ilang gingon? Ang mga Baptist unang mitungha. The Baptist appeared first in Switzerland about 1523. Therefore, pag-ulang ni nitungha, niya patuuhon ta niya nga konektado kuno sila ni Juan nga ibanghilista. Tinuod na siyang hunahuna, pero di na tinuod sa ilang pagtulunan. Amen? Dugang pa ni anak mga kaigsunan, ningon siya, doon na kuno sila apostolic succession. Gibaraw sila sa ilang article of faith. Ako ning basahon mga kaigsunan. Alang sa mga wa masayod mga igsuon. Kining article of faith sa mga Baptist mga igsuon. Kaya kining mga pinangga na to ng mga igsuon, nagtuo jud sila nga doon na sila apostolic succession. Atong basahon mga kaigsunan. Kung ang mga Baptist doon na ba'y apostolic succession? Ni adiri ang Bible Baptist scholars. Ningon si ato ning basahon. Nindot niya itong basahon mga kaigsunan. Dili ni ako ha. Kontrary ni sa iyong baruganan. Wa sila apostolic succession. Akong basahon. Ni ani sa Baptist Faith Message Year 2000. Mabasa ni nato sa Baptist Faith and Message Article 6, page 6. Lifeway edition. O sa ilang ingon, the New Testament speaks also of the church as the body of Christ, which includes all of the redeemed of all the ages. The New Testament does not prescribe a succession of churches,
or bishops. Wa sila'y succession sa mga apostoles. Pero natingado, ni-affirm siya. Affirmative siya. Nga doon na may apostolic succession. Pero ang ilang article of faith, wa na sa ilang article of faith. Usa man ang article of faith? Ang ilang baruganan. Mao ito naglisod siya. Pangutanon ako, personally, doon na ba mo'y contact nga pastor, ikita doon naman, ikang Pedro, Linos, ato na ipakita sa second stand. Dili ni storya lang, dili ni chismis ato, gipasukat ni sa historical data, gipasukat ni sa biblical data, gipasukat ni sa apostolic tradition ng mga data. Dili mabangbang ang atong simbahang Katoliko, mga pinanggang mga igsoon. Maubitaw na si Pastor Paul Alima ni ana sa simbahang Katoliko. Amen! Dugang pa na document si James Leo Garrett, Baptist theologian. Nasa libro nga A 4th Century Study. Baptists have generally, generally tanan, rejected the idea of apostolic succession. Unsa gingon dire? Asa ni mabasa na to? Page 89. Garrett is one of the most respected Baptist theologian. Unsa si Garrett? Respected Bible theologian. Unsa ilang gingon? Generally rejected the apostolic succession. Pero niya akong kauban, ni supak sa ilang mga Bible scholars. Amen. Kini ato dili ni storya. Niya na pod si Stanley Grains. Ang iyang libro, Theology for the Community of God, page 524. Niingon siya, free church traditions, including Baptists. Sama siya, Baptist. Appeal ka ni Pastor. Do not claim a historical episcopal succession from the apostles. Pero natinga ako karon mga pinangga nga igsoon nga iyang gipamugos gadto na kuno sila apostolic succession. Gipatlong siya karon sa iyang mismo mga Bible scholars. Dili ni bunga sa kumuda-kuda mga pinanggang mga igsoon. Grounded kini. Logical mo ni gitawag deductive syllogism. Ito iyang gingon nga kami dunay authority kay ikunsadan mis Espiritu Santo. Iyan itong una-una. Naman ito yung major premise niya. Therefore, kay gikunsadan man ni sa Espiritu Santo, therefore ang mga pastor sa Baptist Church doon na authority. Nagkaroon doon na ba authority sila? Ni anapod ang ilang document, church history. Kabantay mo ni bantay dito, ganahan lagi magbutang-butang mga pinangga. Kining ato ini butang-butang. Tinuod ba ang una lang founder si John Smithman? Kinsa ang nagpanggol sa Baptist? Okay, ito basahon nilang history mga igsunan. Church history for church leaders. Mauni ang gamiton sa mga seminary sa mga Baptist. Page 78. About the year 1606. Kanus pero dito sa Switzerland, 1523. John Smith baptized himself. Siya rin nagbunyag-bunyag siya kagalingon. Huwag ganun magbunyag si Kristo nga sa Diyos. As lang tikian eh. John Smith baptized himself by pouring and baptized 36 others. Human na yan. Magbunyag na lang ko kay ako lang bunyag sa kong kagalingon. Human na ni, pabunyagan. Basta sa 36, appeal ni. Adili pa po, kay 2000 naman si Pastoria. Namunyag po siya 36. They formed the first English church with the doctrine of the believer's baptism. Ang tumitoy-moy ani, kay gikuan man siya. Wa naman muuyo na yung mga followers. Sa sunod nga paragraph, John Smith himself and a few others, siya o ang iyang sumusunod in the group later came to believe that Smith did not have the authority to baptize. Siya nagbaptize, wa man di ko'y authority. Oy. So, ang iyang major premise, kay nikunsad nila ang Espiritu Santo. Therefore, ang mga pastor, doon ay authority. Inya ilang conclusion, doon na may apostolic succession. Ang mga Bible scholars nila mga igsunan, dili muuyon sa pinangga na itong mga igsuon. Naunsa naman ni ron, kung gigiyahan sila, gitugdunan sila sa Espiritu Santo, nga anong wa naman ni muuyon sa ilang mga Bible scholar. Ang atong pinangga na igsuon, nga si Pastorian Fuentes. Pagduda na ta, na ada Espiritu Santo sa kagubot.
Duha ra maning espiritu nga nagsuroy-suroy sa kalibutan. Una, Espiritu Santo. Naghatag og kahiusahan. Ang ikaduha nga espiritu, Espiritu Tunto. Kinsa kaning espiritu ha? Yang mismo sila, wa naman magkauyo. O, last 5 minutes mga igsunan. So, dugang paniana mga igsuon, doon ang atong gi-establish. Doon na may personal connection ang mga pastor sa Bible Baptist Church sa mga apostol? Wala. Yang ilang i-quote si Polycarp, yang usaman to sa church father sa Simbang Katoliko. Bisa na mga document niyan, diri sa to, know the father knows best. Si Saint Polycarp, Santos na to. Oh, nadadali mo yung Santos ran. Nana silang document. Para lang yun sila makorek, pero gisagpa sila kagalingon nga referensya. 15th century, unya, si 1609, si John Smith, na nagbunyag-bunyag siya ang kagalingon. Labaw pa ng Kristo. Kaya si Kristo, wak man dyan magbunyag siya ang kagalingon. Unya, makita ninyo, nga way unity. Diba mo, ang mga Baptist ni abot na o 200 Christian denominations. Lain-lain ang una-una, lain-lain ano man, puro sila ni claim nga gigiyahan sila sa Espiritu Santo. Nawa pa'y labot ang mga independent nga mga Baptist Church, lipuan ka mga Christian denomination, kadto ni tambong sa Baptist Convention yatong year 2000. Una mga kaigsunan ko, patuuhon ta, ang kunot, wala pitong ako'y pangutan na siya, unsa may historical books nimo, naawa, ang gikutlo, ang Biblia. Ang akong pasabot, extra biblical sources, sama nining atong gihibo karon. Wata magbutang-butang nila, kaila man tong document, dugang pa, diyan ba yung sa Bible scholar nila, mga igsuon, si Millard Erickson, sa Christian Theology. The authority of the church does not rest on the apostolic or unbroken line of succession, but on its fidelity to Scripture. Asa nila ang authority? Gikan di ay sa Biblia, dili sa mga apostoles. O niya, daghan man kay karong grupo. Gamo ang konsad, niya kami, ang among pagtulunan, sangko sa mga apostoles. Wala di ba niya? Ang apostolic teaching, kinahanglan dun na, dun ay apostolic person. Kiniingon man si Kristo pang lakaw kamo sa tibuok kalibutan. Wa man ningon siya pagbasa-basa lang mong Biblia ha. Total, na may mga sinuwat diha. Wa siya mingon ang akong mga tinunaan nga nakabasag Biblia. Wala. Kinsa katong mamati sa mga apostoles. Unsaon man pagpamati kun way gipadala. Roma 10:14-15. Unsaon pagsangyaw ninyo kun wa mo gipadala. Mo na pinaka-importante kaayo nga atong pagitaon ang apostolic connection. Unya, kung ako na mo pro, dili lang ni sunahuna. Konektado ta ngadto sa mga apostoles. Amen? Ang kunya nga wa sila personal connection ang Bible Baptist Church. Therefore, wa sila authority. Kay wa sila personal contact ngadto sa mga apostoles. Unya, di man ito apostolic succession man. Amen? Amen? Therefore, napakyas ang akong igsuon karon sa iyang pagpabaro. Nga siya kuno, konektado sa mga apostoles. Konektado lang sila psychologically, mentally. It only exists in his mind, but not in reality. Amen? Atong magpakan. Pero wata masuk ko with feelings na ito. Oh, last 1 minute. Wala mga pinangga kong mga igsuonan nga ni Adin ni karon. Di man ininyo mga igsuon nga without credible sources. Kinahanglan doon na tayo primary sources, historical sources, para ang atong argumento dili ako. Bisag pari ako no, ikutlo ko silang document. Parang ako ipakita sa atong pinangga nga igsuon nga ayaw na pabilin sa mga una-una. Daksa na ang kamatuuran. Kaya ang kamatuuran, may muhatag ka na itong pagawasan. Without credible sources, authority collapses into opinion. Busa ang akong pinangga na maigsuon, bungara sa iyang hunahuna, puro ra opinion, mga pinangga na maigsunan. With credible sources, arguments stand on truth
rather than claims. Kini ato dili lang claim. Gipasukad kayo sa kamatuoran. Time. And now, human, gipabungkag ni Father Darwin ang argumento na gipabarog ni Pastor Rian Fuentes, iyang balikon pagpabarog ag iyahang maong baruganan o iyahang i-cross-examine ang negative speaker. And now, for 10 minutes, let's give the floor to Pastor Rian Fuentes. Time 10 minutes. Kita ba wa? Okay, akong unang pangutana, Padre, sa akong tema diri nga nakasulat, naabay akong gipamatudan apostolic succession, yes or no? Wala. Okay. Naa sa tima, pero wa ka kapabatuod yun. Kay sa akong unang pangutana lang daan, doon na ba'y personal connection ang mga pastor sa mga Bible Baptist Church? Klaro sa imong pagtubag nga wala. Di pa rin sa mo, naa kayo! So layo kayo! Muna nga wa, jog ka kapamatuod. Nakapamatuod lang ka sa imong una-una. Sunod pangutana. Okay, ang imong giingon nga personal sa dictionary na ay duha ka meanings. Asa man aning duha ang pasabot si personal nimo? Sa may meaning ani personal? Una, ang pasabot ng tos personal nga ang atong organisasyon dunay personal nga connection. Bisag dili ikaw mo personally sama nako. Si Pedro personal nga nidawat sa Yahweh sa pagdumala. O si Pedro nahimong Bishop of Rome. O ato i-present taon niya. Kaya di na lisod sa ato kinasayunan na ng pangutana kung kita'y pangutanon. Pero sa ila, kinalisudan. Muna nga, personally kay nga naman, personal si Pedro nakadawat. Og Yahweh nga to ni, wa mo nga siya nga, ipaduplicate ni John Smith ha. Wa ni ang ipaduplicate. Personal sa nidawat nga to ni Kristo. Kami, pinaagi ni Pedro, personally nakadawat sa Yahweh nga to Okay. ni Jesus. Sunod pangutana. Sunod pangutana, gipili nimo katong imong gibatbat about personal. Ingon ko sa dictionary na duha ka meaning sa personal. Unsa nga dictionary nga ang meaning kato imong gibatbat? Unsa nga dictionary na? Okay. Ako to personal Unsa nga dictionary Okay, kato imong gibatbat? mag-search ta. Oh, sige, pag-search. Mag-search tag personal. Katong imong gibatbat. Kana bisa ko dictionary makaibaw na to eh. Makabaw di ka. Sige. Wa pa man kaibaw atong i-define, no? Personal meaning do not type connection. Kay bingon ka apostolic connection niya, wa mo'y personal connection, unga ra na si mong una-una. Okay. Personal means atong i-search pinangga nga igsuon. Okay. Personal meaning, personal sense. Personal meaning refers to how a truth, text, or teaching speaks directly to an individual person's life, conscience, and response here and now. So, ang pasabot diri, usa sa mga meaning diri, yung personal jud connected. Meaning, ngadto ni Pedro. Kami kay Dritso Majuping Pedro. Wa nami mohapit ni John Smith, oy. Dritso jud kay personal man to. Nagtabi among founder o ang among unang leader. Ikaw si Pedro, ibabaw nining bato. Tukuron ko ang akong simbahan. Igahatag ko kanimo. Manit, pasabot na mong personal. Dili conceptual. No? Dili para sa imong conceptual man. Naras mo una-una. Okay. Naimportan na. Alright, lain pangutana, imong gamit si John Smith nga maoy founder sa Baptist. Kung nagtuon man jud kang John Smith, sawa pa namatay si John Smith, asa man siya nagpamembro diyan? Okay, asa siya nagpamembro? Wa ko kay bawa nag-asa siya nagpamembro, basta nagbunyag-bunyag siya sa kaugalingon. Okay, niya din sa inyong libro, The Baptist, John Wood, page 57. John Smith, who founded the first English Baptist Church, while living in Holland, dies in exile. His friend Thomas Helwig, 1550 to 1616, founds the first Baptist Church on England soil. So, siya nagtukod yun. So, kinsa, diin siya dapit. Iyan na ng problema, wako kay baw. Basta ako naibawaan, maura na eh. Ya siya'y nagbunyag sa iyang kaugalingon. Namunyag po siya 36 kabok. Ya later on, matod pa sa inyong document, matod pa sa inyong document, nisupak na po siya sa kaugalingon. Ningon siya, wak man di ko'y authority, oy. Boda nga, nagduha-duha siya, di pala sa amo nga siguro dyan. Ato masound. John Smith himself, siya sa kaugalingon, and a few others in the group later called to believe that Smith did not have authority to baptize. Yung ako naman nagbaptize na ako.
Unya, apilan ta mo bunyag ha. Nahuman naman ko bunyag na ako. Ay, 36 iyang gibunyagan. No? Unya, pag gumanlag bunyag, wa, manday ko'y authority, oy. Ang kasi moderator, kung sa'yo pangutana mo ito, magun, explain naman. Kung sa'yo pangutana mo ito, magun. Okay, may we remind the speaker to do away with side comments. Just answer direct to the question. Next question. Okay, karon kay wa man ka nahibalo, ingon ang reference diri nga si Smith regretted the fact nagmahay siya sa iyang gihimo. Kaya di man siya with tinuod founder sa Tanan God, pero nagmahay siya, nagpamimbro siya sa Mennonite Church. Kasi pamutan na. O premise man eh. Kaya magkakabalo, tuduan di ka nga siya nagpamimbro sa Mennonite Church. Pamutan na, kaning Mennonite Church, asa man igikan? Kang John Smith o sa mga Anabaptists? Ang tubag gikan sa ato basahon diri sa document. Asa gikan siya? Niya sa The World Almanac and Book of Facts, page 682. So, denomination, Baptist, in Radical Reformation objection to infant baptism, demands for church and state separation, John Smith, English separatist, in 1609. Categorical man, dami ka Okay. magkanduha. Is there an objection? Basis of your objection? Ang atong rules, categorical una, dayon, ansira niya. So, categorical man duha na ay kapilian. So you claim to have your categorical question. Rephrase your categorical question for a clear answer. So, si John Smith, nagpamimbro sa Mennonite Church. Ang akong pangutana, duha pilian niya. Kanibang Mennonite Church, yung pamimbruhan ni John Smith, sa diyang nagmahay siya, kana ba gikan sa Anabaptist o gikan ni John Smith gihapon. Duha, pili lang ana Padre din i-explain. Ang tubag wala ko kay bawa na. Ang honest question, tubag na ha, wa ko kay bawa. Ang ako lang naibawaan. The moderator would like to rule that the question is a fallacy, making the question complex. Salamat. You cannot force a question. You cannot force the speaker to answer either. It's a fallacy, making the question complex question. Speaking question. Salamat. So refrain the question. Salamat, Mr. Nganong Moderator. na-begging the question, moderator, ang ako objection, nganong na-begging the question nga na may pagpipilian, duha. Kung asa siya nagpa-asa gikan namin na Mennonite Church. Out of topic ko ba na, Mr. Moderator? You have to ask question categorical can be answered by yes or no, not calling for a choice. We go deeper for the rules of debate. So rephrase the question. Rephrase na lang nato, by yes or no. Asa man gyud tika, asa man gyud nga grupo ang Mennonites nga gipamimbrohan ni John Smith. Padre, Objection, Mr. Moderator. Wa pa ta mag-topic ana. Ang atong topic, i-connect dito sa apostolis. Ganun abot naman gas Mennonites. Muna na, nakablungan nung gas moderator. Pag-focus ta sa pastor nga Bible Baptist konektado sa apostolis. Ay, Mana? dili kay konektado dito sa Mennonites. Mana? Or sa Anabaptist. next question ta. Objection, Mr. Moderator. Iyang question, palasyos pa, irrelevant pa dyan. Sino pa na? Counter objection. Counter objection, moderator. Counter objection ko. So proceed with the next question. Counter objection ko. Kay ang iya wala dili man ko mamutaon na magpamatuon sa ako. Ako siyang pamatuon Okay. sa iyang gipamatuon. So you have to ask question. Yes, I have to ask question. Asa maning Mennonite Church gikan? Padre Darwin, unsa man ni sila? Asa ning grupuha? Unsa ni sila? Okay, Mr. Moderator. Sunod pangutana kay Okay, sunod. irrelevant ang pangutana. Wa Sunod. tama sa tima nato nga pamatudan nimo nga mga pastor sa Bible Baptist konektado sa mga apostoles. Pero nabaday Mennonite Church rin. Mo na nga balika ko nagbasa ng atong tema kay wa na ka masubay. The moderator would like to rule. In a debate, the speaker who alleges has to prove his allegation. Now, did Father Darwin mention of Canaanites? John Smith, Canaanites? If nag-mention Canaanites, then proceed for purposes of clarification. Wala But akong if mention. wa mag-mention only Just John Smith, then it is not the duty of the interpellator to prove what is on behalf of the speaker of the affirmative side. The rule in the affirmative side is to prove, to cite facts. And the role of the negative side is to destroy the facts, not to make facts in defense of the affirmative.
So, rephrase and proceed to the next question. Mag-question ko, moderator, ha? Hindi ko mag-prove, mag-question. Mag-question ko, another question. Ang modern Baptist, ingon ang Britannica, that the modern Baptist comes from the Anabaptist. The Anabaptist groups, mo na sila gitawag Baptist, Mennonites, and Quakers. Pangutana, imo ba ning uyunan, sakto ba ni o dili? Ako mauna, nga sakto jud kay nga wa day jud may connection sa apostoles. Imong gi-implied nga konektado mo sa Mennonites, sa mga Knights, Anabaptist. So, therefore, dili jud imo konektado sa mga apostoles. Ang akong gipaabot karon, makasangko mo sa mga apostoles. Sangkuan na dayon para magkabawi ka. Okay. Imong gi-quote ganina regarding gahisgot magug kag Trail of Blood 15:23 imong giingon nagsugod ang Baptist. Okay, pangutana. Katong Trail of Blood nga imong gigamit, imo ba tong gituhuan tanan o namili lang ka ato pabor nimo? Ganun mo tuo mag-ano hindi man ni amo. Ako lang gigamit, nga wa jud mo'y connection 15:23 pa mo. Bisan gani imong document, wa mo dapit nimo. Mo na nga ako ganing gigamit ni parang makonvince unta ka. Wa man ka makonvince sa imong ganing document. Kami na noon. Di ba? Mo na nga pastorian. Balik ka sa kamaturan, dali ka mag-isod-isod. Saan pa matana? Ano pangutana? Kanang Trail of Blood ni Carol, ingong kaning against sa kuha. Kabalo ba ka nga gipamatud-an ni Carol diha nga gikan yun mis apostoles hangtod niabot sa mga kabalo ka wa? Okay. So kung Unyara, ani ha, kabalo bala sa unyara na usubon na ba? Kabalo o bala kay duha man ni padre. anto ba? Kabalo ba kag wala? Kung wa ko kay baw, ako na baw ani ni mo ra, Kabaw. no? Kay kung tinuod ang iyang gisulti, nasumpaki sa ipong gisulti. Siya ray nag-contradict sa iyang gisulti. Nagikan mis mga apostoles, pero dire mitungha ang Baptist Church ni adto unang nitungha. Oh, siya ray nagsumpa imong gipamatud-an nga nagsumpaki siya sa iyang kaugalingon. Meaning to say, wa jud mo kunsad ang Espiritu Santo magduda ko nga espiritu tuntun eh. Sunod pa mo na. Okay, last question, padre, last question. Kanang naay authority sa akong presentation ganina nga wa nimo gitouch. Sakto ba o yun ba ka nga ang akong presentation ang naay otoridad katong nakadawat sa balaang espiritu? Sakto ba to o sayo? Kinasaktuhan Wow. ang nakadawat sa balaang Espiritu Santo. Nya usaon ni si John Smith, siya ra may nagbunyag-bunyag sa iyang kaugalingon. Unya, iya na pong gibakwi. Oy, wa day koy authority oy. Nya way siguro. Ang founder gani ninyo, way siguro. Delikado ang membro ani. Naamo ni sa inyong document. Mo nang mangita ta og siguro. Mo na nga ang atong presentation historical, logical, and scientific. Okay, salamat for the interpellations. And after this, nini karon nga nahipno na ang tanan ang nagkapadayag na sa affirmative constructive speech and with the 10 minutes interpellations. And human ini naghatag na og 15 minutes negative constructive speech ang atong negative speaker Father Darwin and the 10 minutes interpellations. Now, rebuttal for 5 minutes. Unahon na to paghatag sa rebuttal on the negative side. 5 minutes. Salamat Mr. Moderator. O atangi pa ang ikaduha kay kulbahinam ni kay di jud kuan lang ning huna-huna ning atong pagka-connected sa mga apostoles. Personal, historical, sacramentally. Okay? Ikaduha ning topic na mo. Pero arita sa Trail of Blood, ang ilang una nga makunik kuno sa Montanis, Montanites, Novatians, Donatists. Kay ba mo, kay ila man ning gi-connect para makakonek sila. Pero kay ba mo, lain-lain ning doktrina. Mga irehis ni. Basta lang tikia. Kining Trail of Blood. Therefore, kay iya man ning gikutlo, iyang gipamatud-an nga konektado siya sa mga irehis dili sa mga apostoles. Nya dugang pa niya na makigsunan kung mauni iyang gikutlo, lain-lain og pagtulunan sama pananglitan niining Donates atong basahon na kini ding mga Donates nagtudlo lain-lain kuyaw kini mga tawhana ni delikado kaayo nga ato ni silang sundon ug mao ni gisunod nila karon
munang perting luuya jud kun magpadayon ta sa ilang mga hunahuna. Kay wa joy di man ini ha, arguments grounded in recognized authority, primary sources, and historical or eyewitness testimony overweigh personal opinion. Mas labaw pa sa personal opinion. Ako, wa man ko'y personal opinion. Ang atong igsuon mo ni ang makalig-on sa atong argumento. Primary sources, historical witnesses, consistent to apostolic tradition, scholarly consensus. Ang ikalima, may pinaka-weak nga ebidensya. Personal opinion. Okay ba mo asa na fall ang atong igsuon? Dito sa personal opinion. Atong pakpakan siya sa iyang personal opinion. Money authority versus documentation nato mga igsuon. Onya, dugang pa ni ana, ningon din mga igsuon, ang iladyong document, Christian Theology and Introduction by Lester McGrath, page edition 6, 2017. Ningon din ni free church traditions have characteristically rejected the idea that apostolic succession is to be understood. Rejected. Ilang gireject ang apostolic succession. Si Christian Theology, page 497. So, kay di man pare-parihad ang doktrina tong Trail of Blood, si Montanis, Donatis, kay di man pare-pariho, kung magkakaiba yung doktrina nila, unsaon man nga makahimo ng tinuod nga usa nga simbahan nga nagkasumpaki man di pareha sa ato nga doon natay unity. Ako na i-prove unya karong taon. Unya kining ato dili lang ni psychological connection, kini bang tinuod lang sa kung hunahuna. Ang naa ni pastorian, maklaro ninyo nga psychological connection lang. Dili siya grounded to reality, dili sa historical personal data ra. Why historical data? Why scientific data? Mo na nga, congratulations, Pastorian, sa imong personal opinion. Og daghan kay na karon nga mga igsuon na to, wa jud say concrete nga evidence, historical books, wa. Hangtod karon, tanawa atong paabuton na, nga ni ay historical books, nag-ingon, nga ang mga pastor sa Baptist, konektado jud sa mga apostol. Ako nang paabuton. Kay nga naman, makabawi siya gamay. Pero kung di gani siya makakita og document quotation ra, nya wala ra siya ka bantay kay si Saint Polycarp iya gikot, no? Sa 158 AD, si Polycarp the Trail of Blood, apil. Nya giapil ninyong amua? Nya amo man ang santos. Tingano man pasabot na nga ang simbang Katoliko day maulay bugtong makadugtong ngadto sa mga apostoles. Therefore, nining kagabion mga kaigsunan, napakyas ang akong pinangga nga igsuon sa iyang pagpabarog. Nya kuno ang mga pastor, doon ay apostolic succession, gisaway siya. Unang nagsaway niya ang iyang mga Bible scholars. Upat ka Bible scholars, akong gipresent ninyo, doon na pay page, doon na pay libro, bismo ang scholarly consensus, ang mga Bible scholar nila, wa mo uyon ni pastorian.